Iniulat na hinimok umano na isang general ng People's Liberation Army si Chinese President Xi Jinping na gumamit ng isang malakas na pwersa upang maagaw ng komunistang bansa ang Ayungin Shoal mula sa Pilipinas. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na kailangan ng magsagawa ng isang agresibong aksyon si President Xi Jinping upang makamit ang lahat ng minimithi ng kanilang bansa. Sinabi niya na upang makumpleto ang plano ng China, dapat gamitin ni President Xi Jinping ang tunay na lakas ng kanilang bansa at dapat nitong unahin ang Ayungin Shoal dahil nasa loob umano ito ng 9-dash line ng China. Ang Ayungin Shoal ay isang atoll sa Spratly Island sa West Philippine Sea at matatagpuan ito 106 na nautical miles sa kanlurang bahagi ng isla ng Palawan at kasalukuyang nakadeploy ang ilang mga sundalo ng Pilipinas sa lugar upang igiit ang pag-aangkin ng bansa sa nasabing shoal. Iniulat ito matapos sinabi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nag-deploy ang Philippine Navy na isang missile at anti-submarine warfare frigate at helicopter sa West Philippine Sea. Sa isang Facebook post, sinabi ng Western Command ng BRP Antonio Luna at AW-159 anti-submarine warfare Wildcat helicopter ay dumating na sa area of responsibility nito sa West Philippine Sea. Ang tandem ng anti-submarine warfare platform ay dineploy sa western border ng Pilipinas upang magsagawa ng maritime at sovereignty patrol at upang masiguro ang pagkakaroon ng bansa ng isang epektibong maritime presence sa nasabing karagatan. Ayon sa Western Command, ang pinakabagong deployment ay masisiguro ang kahandaan at commitment ng Armed Forces of the Philippines sa pagdepensa at pagprotekta sa maritime interest ng bansa laban sa anumang potensyal na banta. Ang pinakabagong inclusion ng AW-159 helicopter ay nagkumpleto sa warfighting package ng BRP Antonio Luna at ito ay isa umanong mahalagang hakbang upang maprotektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Nakikipagtulungan din ang mga tripulante na nasabing barko upang matiyak ang maximum readiness sa anumang eventualities. At para sa Western Command, ang mga naval assets ay isang kritikal na deterrent sa anumang puwersa sa rehiyon na nagtatangkang magsagawa ng gulo. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hirap umanong makalusot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea dahil sa ginagawang mahigpit na pagharang na isang barko ng US Coast Guard sa nasabing karagatan. Sinabi sa report ng US Coast Guard na ilang beses umanong nagpumilit ang barko ng Chinese Navy na pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit hindi umano nagtagumpay ang mga Chinese dahil sa presensya ng USCG. Iginiit umano ng Chinese Navy sa radyo na huwag silang harangan dahil pagmamay-ari nila ang buong South China Sea at wala umanong karapatan ang US Coast Guard na magsagawa ng misyon o magpatrolya sa nasabing karagatan. Dapat umanong umalis kaagad ang barko ng US Coast Guard sa lugar dahil kung hindi ay mapipilitan silang gumawa ng agresibong aksyon, ngunit hindi ito pinansin ng USCG at patuloy pa rin nilang hinarang ang barko ng Chinese Navy. Iniulat ito matapos sinabi ng isang veteranong mambabatas na bukod sa tuloy-tuloy na pagtulong, ang mga mangingistang Pinoy sa Pag-asa Island ay dapat bigyan ng communication device na pwede nilang gamitin sa pag-report sa mga ginagawang aktibidad ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Nagbigay ng tugon si Albay Representative Joey Salceda sa mga sentimiento na ipinahayag ng mga mangingista sa Pag-asa Island na kung saan
Sinabi na patuloy umano silang apektado dahil sa presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar. Sinabi sa isang report ng media na mga mangingisda ay takot na maglayag ng mas malayo dahil ang kanilang bangka ay maaaring harangan ng mga Chinese vessel at dahil dito patuloy na apektado ang kanilang kabuhayan sa nasabing isla. Sinabi ni Salceda nang magagawa kaagad ng gobyerno ay ang pagpapanatili ng tulong sa mga apektadong mangingisda at palakasin ang kakayahan ng gobyerno sa pagpapatrolya sa Pag-asa. Sinusuportahan din niya ang pagbibigay ng mga basic marine communication equipment para sa mga mangingisda sa lugar. Idinagdag niya na ito ay magbibigay daan sa kanila na matawagan kaagad ang Philippine Coast Guard para sa agarang tulong. Magbibigay daan din ito sa gobyerno na i-record ang anumang komprontasyon sa lugar. Anya, ang mga karapatang pang-ekonomiya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay isang national defense at security issue. Kung hindi natin magagamit ang ating mga resources, magkakaroon umano na isang mabigat na problema ang ating bansa.